Okay, naimbag nga malamyuman na amin gagayam kan kakapsat. Magandang hapon po. At para sa update ng ating construction project serye, after 77 days of construction work, ito na po ang kanyang itsura. Today is May 11, 2026. So we started the project during February 9, 2026. At ito na yung kanyang naging itsura. Yan po siya. Almost laying out na natin lahat yung filing ng ating mga CHB o ang ating concrete hollow blocks. Naitayo na lahat ng mga column natin o poste. Meron tayong 30 numbers of column o poste. At sa ngayon, yan, halos mabuo na natin yung mga beam rebars natin doon sa taas. Yan po siya. Okay, pasukin natin siya para ipakita ko yung loob ng ating construction project after 77 days of construction works. Yan na po siya. Sinasabi ko na nai-laying out na natin yung mga piling of ating CHB o concrete hollow blocks. Ibali, ito na. Yan siya, yan yung storage. Ito siya. Maliit lang yung area, no? Yan siya. At ito naman dito, no, yung ating laundry area. At ito pagpasok, ito yung dalawang toilet. Yan yung hati niya. Bali yan, magiging dalawa siya pahaba, no, yung ating dalawang toilet. At dito yung ating laundry area. Yan, labas tayo. Discuss natin saglit, no. At dito, ito yung hallway. Meron tayong 4 na bedrooms, no. Ito, typical siya, maliit yung bedroom natin. Yung magkatabi, typical siya. Yan siya. At dito sa tapat niya, medyo mas malaki yung area ng yun yung kanyang bintana at yung layout, no, o yung butas ng ating aircon. Yan siya. At bintana naman yung pahaba. Halos ganon lahat ng mga rooms, no. Yan siya. Okay, at doon yung ating living area. Yan siya. At dito naman yung ating kitchen. Yan siya. Di bali ito yung ating kitchen sink, no. Kung nakikita ninyo, yan yung abang ng ating kitchen sink o yung lababo, no. Yan siya, yung mga rebars natin. Naka-usli siya. Naka-L yan. Pa-L siya mula sa poste na yon hanggang dito. Katabi niya itong ating laundry area. Yan naman. At dito sa parting ito na yung dining area naman. At sunod natin pag-usapan yung ating beam rebars. At ito yung ating rebar bender, no, bearing, yung ginamit nating rebar bender. Yan siya. Naka-pivot siya, no, kaya madali siyang mag-bend. At dahil most ng ating mga beam rebars ay 16mm, yan, nagpapabricate din tayo ng mga hand bender, no. Gumamit tayo ng 16mm din siya. Yan yung pambali doon sa taas para madala mo siya, no, ng mga bakal. Yan yung itsura niya. Pina-welding natin siya double, no, na 16mm. Yan siya. Okay, para naman sa mga andamyo, no, yan yung pagbuo ng ating mga beam rebars doon sa taas. Ito yung itsura ng ating andamyo. Combination pa rin ng kawayan at saka mga lumber, no, wood lumber natin. At yung mga ginamit natin pamorma ng ating poste, yun yung patungan na pinagamit natin. Yan yung diskarte para medyo makatipid tayo at safe naman yung mga tao. Matibay siya. Yung iba pinapatong lang natin dito sa taas, no, kaya pinabuo na natin yung mga CHB para tulong na makaangat, no, na sasampahan ng mga tao. Almost ganon siya. Yan, habang tumataas, doon natin siya ipinapatong. Ganon din dito. At yung ginamit din nating ladder, kawayan na lang siya, no, matibay siya. Yung pinagamit nating ladder, diba, kawayan lang, fabricated. Yan siya. Para umakyat sila doon sa kanilang mga andamyo. At i-discuss din natin yung ating mga beam rebars, no. Yan yung assembly niya. Di bale, lakihan natin. Yan yung assembly niya.
Pakita natin siya. Bali yan guys, no? Makikita ninyo, ang ginamit nating mga rebar dyan is 16mm. Mostly 16mm, no? Nagkaroon tayo ng tatlong top bars at saka tatlong bottom bars, no? Continuous yon. Di bali, 6 siya, no? Tatlong continuous top bars at tatlong continuous na bottom bars. Ang ginamit natin is 16mm siya. At saka itong nasa kanyang tagiliran, kabilaan yan dalawa, no? 12mm naman yan. Bukod pa, no, doon sa ating mga extra bar. Yung extra bar na ginamit natin, o bangka-bangka, yun naman ay 16mm din siya. Yan siya. At kung mapapansin nyo, yung ating mga ano, no, mga stirrups, yan siya. Di bali ang distance niyan on center is 50mm, no? 5 piraso na 50mm yung distance niya on center, and the rest is 100, no? Yan, 100mm na siya. Pare-parehas yan. Hindi na tayo gumamit ng mas lalagpas sa 100mm. Yan, para matibay siya, masinsin yung ating beam rebars. At di bali yan yung assembly ng ating beam rebars. Kompleto na yan. Lahat ng mga 30 na poste, no? Nakaduktong lahat yan. Yan, tuloy-tuloy siya hanggang dun. Yan. Kita natin dito sa banda rito. Di bali, kulang na lang yan is mga pamorma, no? Yan. Di bali ito, yung mga splice din natin, no? Gumamit tayo ng L/4. At yan, almost 800mm, no? Yung splice natin. Yan siya. At ganoon din yung mga bangka-bangka, L/4 at saka L/5. Yung mga bangka-bangka natin. Kaya mostly para sa peace of mind nang gagamit ng building na ito, maganda siya, no? Matibay siya. Yan. Kasi para safe naman yung titira, masinsin yung ating mga beam rebars. At ganun din yung ating mga pamoste, no? Yung 30 na pamoste natin, yan siya, yung ginawa base sa kanyang design is halos magkakadikit lang, no? Yung mga poste. Yan, kung mapapansin ninyo, poste doon, poste, ito poste, mayroon dito, halos lahat ng kanto, no? Mayroon doon. Yan, kaya nabuo siyang 30 para matibay yung ating construction project. At base sa nakikita ninyo ngayon, yan, ang sukat naman nito is 14 point something, no? 14 plus meters, no? At saka by 8 plus meter, no? Yan siya, mahigit na 14 meters by 8 meters, no? Yan yung sukat niya. Kung kukunin mo yung area is almost 120 square meter itong project na ito. Base sa nakikita ninyo, yan siya, no? Ang naging ano nito, labor material na ngayon is umaabot na siya ng 1.6 million. Yan na siya. Kita natin dito sa labas. Di bali yan yung mga pamoste, no? Mapapansinin ninyo, tuloy-tuloy siya, sinsin. Yan, 8 yan, pag ganon. Tapos 4 yung dito sa side na ito. 4 siya by 8, no, na poste. Kaya naging 30 siya. Dire-diretso yan. Ang nawalan lang ng poste, itong dalawang side, no, yung side ng ating ano, living area at saka itong side na ito, itong ating dining area. Kasi ito, buo na ito, no? Kaya kung papansinin ninyo, yan yung duktong ng ating mga beams, no? Yan, wala na siyang poste dito. Tuloy-tuloy na yan. Okay? Yan, makikita ninyo yung mga beam natin, napaka tibay siya. At base pa lang sa nakikita ninyo, no, sa physical outcome ng project na ito, yan siya. Di bale, ang costing na nito, actual price, no, labor material is umaabot na siya ng 1.6 million. Wala pang markup po yun. Yan.
mano-mano rin ang ginamit natin na mga pagbuhos ng mga simento, no? Hindi na tayo gumamit ng mga equipment gaya ng mga mixer kasi magkakaroon pa ng mga costing yon sa kanyang mga rentals, at hindi na rin tayo gumamit ng mga scaffoldings at mga tubo, no? Yung ginagamit natin pamorma, yun na yung pinagamit natin para medyo mas matipid naman siya. Okay, hanggang dyan lang muna ang ating update at magkita tayo ulit sa susunod. Hanggang sa muli.